At dahil napanood nyo na yung Monarch Omni 125, ngayon naman susundan natin yan ng Skygo Lance 150. Parang si parang Lance lang no? Pag-uusapan po natin yung mga Chesero. Kaya hello mga Chesero, mga boss, mga paps. Welcome back to Archie Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na. Don't forget to hit like, share, comment, and hit that notification icon sa channel nag-start ng pagka-canvas sa mga motorcycle units, parts, and accessories. At tama nga po si Walad yung mga Chesero. Alam niyo naman, itong channel na to, 130,000 subscribers na po at dahil po yan sa inyo. Kaya maraming salamat po. Binabasa ko po ang lahat ng mga comment niyo. Thank you so much po mga Chesero. At thank you din sa mga nag-share ng mga vlog na ginagawa po namin. So ngayon, nandito po ako sa Dash Moto sa may El Amoranto, Quezon City. Dahil aalamin naman natin, reviewin natin kung ano binibida ng Skygo Lance 150. 5, 4, 3, 2, 1. Tuloy sa specs and features, presyohan na muna natin yan mga Chesero. Ang Skygo Lance 150 ay nagkakahalaga sa SRP ng 97,000 pesos. At yung installment naman na pag-uusapan natin, nandiyan po mga Chesero ang mga monthly niyan. At FYI ha, wala po itong down payment, straight monthly po agad ito. Diba? Big time. So ngayon mga Chesero, pag-usapan na natin yan. Skygo Lance 150. Now na, pasok na tayo. Hello mga Chesero! Sa vlog na to, sisilipin natin ng masinsinan ang Skygo Lance 150. At uumpisahan natin sa harapan para makita agad kung ano ang pinagmamalaki ng motor na to pagdating sa design at features. Anyway mga Chesero, mapapansin ninyo, sa footboard nakabukas siya kasi pinalagyan po natin ng baterya para makita po natin yung mga ilaw niya at yung panel. Sa unang tingin pa lang sa harapan ng Skygo Lance 150, mapapansin agad natin ang agresibo at modernong itsura nito. Merong itong sharp at futuristic na headlight design na nagbibigyan ng sporty na character sa motor. Ang ilaw sa harap ay LED kaya bukod sa pagiging stylish, maliwanag ito sa gabi at mas tipid sa baterya kumpara sa ordinaryong halogen lights. Mapapansin din natin ang LED daytime running lights o DRL na nagdadagdag pogi points sa motor. Bukod sa aesthetic na nakadadagdag ito sa visibility, lalo na sa umaga at sa traffic, kaya mas napapansin ka ng kasabay mong sasakyan. Ang feeling ng Lance 150 ay matulis at aerodynamically inspired at bagay na bagay sa mga rider na gusto ng sporty at premium look. Malinis ang pagkakakabit ng mga panels at hindi mukhang cheap kahit entry level ang segment ng motor na to. Sa ibaba naman, makikita natin ang front fender na sapat ang laki para protektahan ka laban sa putek at tubig kapag umuulan. Naka-telescopic fork ang Skygo Lance 150. Ito ang pinaka-common at subok na suspension setup sa mga scooter. Ang front tire ay may lapad at sapat para sa city riding na nagbibigay ng stable at confident na steering, lalo na sa slow speed at traffic. At ang size ng gulong nito ay nasa 110 by 80 by 14. At pagdating naman sa preno, naka-front disc brake ang Skygo Lance 150. Malaking tulong to mga Chesero kasi mas maayos at mas ligtas sa stopping power yan, lalo na sa mga biglaang preno. Dumako naman tayo sa digital instrument panel mga Chesero. Ang Skygo Lance 150 ay naka-full digital panel. Malinaw at madaling basahin kahit tanghaling tapat o gabi. Makikita natin dito ang digital speedometer, fuel gauge, odometer, trip meter, indicator lights tulad ng signal, high beam at warning indicators. Simple ang layout pero hindi nakakalito kaya kahit baguhan madaling masasanay. Punta naman tayo sa left handlebar. Dito makikita ang signal lights, high at low beam, horn at yung passing light. Standard ang layout kaya hindi ka mahihirapan mag-adjust kung galing ka sa ibang motor. Sa right side naman mga Chesero, nandito ang engine kill switch, electric starter button na madaling abutin at responsive kaya kahit isang pindot lang buhay agad ang makina. Okay mga Chesero, isa sa mga maganda sa Skygo Lance 150 ay ang key ignition system niya na merong modernong design. Nandito na rin ang button para sa seat opener. Mapapansin din ang illuminated ignition ring na bukod sa forma, practical din sa gabi kasi mas madali mo makikita dahil meron siyang ilaw sa gilid, di ba? At ngayon naman dito sa baba mga Chesero, meron tayong pocket at meron din tayong charging port para pag nalobat yung phone mo, pwede mong i-charge yung cellphone mo pero mag-ingat lang po tayo dahil po hindi po nalalak
ang takip nito sa harapan. Mga Chesero, punta naman tayo ngayon sa upuan o seat ng Skygo Lance 150. Makikita natin na ang seat ng Lance 150 ay one-piece long seat design, kaya mukhang malinis at maayos tignan. May konting kurba sa gitna na nagsisilbing natural divider ng rider at back ride, kaya hindi madulas kahit bigla ang preno. Simple ang design pero mukhang premium at bagay na bagay sa overall sporty look ng motor. Ang ginamit ng materyales sa upuan ay textured seat cover kaya hindi madaling madulas, mas kapit na kapit pag maulan at mas matibay sa pang-araw-araw na gamit. Maganda rin ang tahi, malinis at pantay, hindi mukhang minadali. Ngayon naman mga Chesero, silipin natin ang ilalim ng upuan o underseat storage ng Skygo Lance 150. Pagbukas ng upuan, makikita natin ang malinis at maayos sa storage compartment. Hindi ito kasing laki ng full-size maxi scooter pero sapat na para sa daily essentials natin. Secure din ang seat lock mechanism kaya kampante kang iwan ang mga gamit mo kapag nakapark ka. Isang susi lang ang gamit para sa ignition at pagbukas ng upuan kaya convenient at user-friendly. Ang compartment na ito ay gawa sa matibay na plastic material kaya hindi basta-basta masisira. Maayos din ang pagkakagawa nito. Walang kalog-kalog at hindi mukhang filmsy at bagay ito sa daily use. Okay mga Chesero, dumako naman tayo sa likod ng Skygo Lance 150. Mapapansin agad dito yung LED taillights ng Lance 150 kasi maliwanag ito at malinaw. Makikita ka kahit gabi o umuulan. Kaya dagdag safety lalo na sa traffic. At ang signal lights ay maayos ang pwesto at hindi masyadong nakausli, kaya hindi madaling tamaan o mabali. Ang plate holder ay matibay at maayos ang pagkakakabit niyan, hindi mukhang flimsy. Ang overall rear design nito ay sporty at medyo agresibo kaya bagay sa modern scooter look ng Lance 150. At pagdating naman sa likod ng gulong, malapad ang kapit ng tire kaya stable ang takbo lalo na sa city riding, cornering at bigla ang preno. At ang size ng gulong nito mga Chesero nasa 120/70/14. Malaking tulong ito sa kumpiyansa ng rider lalo na sa daily commute at naka-disc brake din po ito. Sa parehas sila front and rear disc brake po mga Chesero. Naka-rear shock absorber ang Skygo Lance 150 na sapat para sa pang-araw-araw na biyahe. Maayos ang salon nito, lalo na sa lubak at humps, kaya hindi masakit sa likod kahit may angkas. Hindi man pang racing setup pero sakto para sa comfort at stability. O ngayon naman mga Chesero, himayin naman natin ang kompletong engine specs ng Skygo Lance 150 at ipapaliwanag natin kung ano-ano ba ang ibig sabihin nito sa actual na paggamit. Okay, ang Skygo Lance 150 ay may 149cc displacement kaya pasok na pasok siya sa 150cc category. Ibig sabihin nito, sapat ang lakas niya para sa city riding, daily commute at paminsan-minsang long ride. Hindi siya underpowered at hindi din overkill. Sakto lang pang araw-araw. Ang engine nito ay single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled engine. So, ibig sabihin, mas simple, mas madaling i-maintain, mas matipid sa gasolina, at mas tahimik. Mas stable ang engine temperature kahit matagal ang biyahe o traffic. So, malaking advantage ito, lalo na sa mga mainit na klima dito sa Pilipinas. Dahil liquid-cooled siya mga Chesero, mas kontrolado ang init ng makina kumpara sa air-cooled. Kaya naman ang resulta nito, mas consistent ang performance, mas hindi mabilis uminit, mas engine-friendly sa long rides at traffic. Isa itong plus point sa tibay at longevity ng makina. Naka-fuel injection ang Skygo Lance 150. So ibig sabihin, mas matipid sa gasolina, mas smooth ang throttle response, mas madaling paandarin kahit malamig ang makina. So mas modern at mas reliable ito kumpara sa carburetor. Isa lang ang cylinder nito at 4-stroke ang setup na nangangahulugang mas tahimik, mas kaunti ang vibration, mas pang daily ang character. Ang compression ratio naman nito mga Chesero nasa 10.6:1 at sakto lang to para sa balance power, hindi maarte sa gasolina at mas engine safe sa long-term use. Ang bore at stroke ng Lance 150 ay nasa 57.3mm by 57.9mm. Halos square type setup to mga Chesero. Ibig sabihin, balance ang power at torque. Hindi hirap sa arangkada at hindi rin bitin sa takbuhan sa city speed. Perfect siya sa stop and go traffic. May single exhaust pipe ang Lance 150. Tahimik ito, hindi maingay at hindi nakakairita sa kapitbahay o traffic. Stock exhaust tuning na pang comfort at pang daily ride.
At pagdating naman sa transmission, belt drive CVT system ang gamit nito. So ibig sabihin, smooth ang takbo, walang cambio, walang clutch, at sobrang dali gamitin kahit baguhan, pihit lang ang throttle, aandam na agad. May 7 liters na fuel tank capacity ang Skygo Lance 150. Sapat to para sa ilang araw na daily commute. Mas kaunting stop sa gasolinahan, matipid na, may decent range pa. At eto pa mga tesero, meron itong 9.0 kilowatts sa 8,500 RPM. Para mas madaling maintindihan, ang 9.0 kilowatts ay katumbas ng humigit kumulang na 12 horsepower. So ibig sabihin nito, sapat ang lakas ng makina para sa mabilis na acceleration sa city. Hindi hirap sa overtake, stable na takbuhan kahit nasa highway speed na. At dahil nasa 8,500 RPM ka, ay lumalabas ang maximum power. Ramdam mo ang hatak habang tumataas ang ikot ng makina. Perfect para sa mga mahilig sa tuloy-tuloy na takbo. At ngayon naman punta tayo sa maximum torque. Ang Skygo Lance 150 ay may 11.5 Nm sa 5,500 RPM. Ang torque ang responsable sa unang hatak ng motor. Dahil nasa 5,500 RPM pa lang ang peak torque, mabilis ang arangkada sa traffic. Hindi hirap kahit may angkas. Maganda sa stop and go riding. Sa madaling salita, hindi ka bitin sa simula, lalo na sa city driving. Ngayon naman mga kasero, dumako naman tayo sa dimension ng Skygo Lance 150. May haba ito na 1,940mm na merong lapat na 690mm at merong taas na 1,095mm. Ang wheelbase naman ay nasa 1,295mm. Alam niyo mga kasero, yung wheelbase ito ay isa sa mga nakaka-apekto sa stability at handling ng motor. Kaya ang sukat nito ay perfect dahil stable siya sa takbo, hindi alanganin sa coordinating, at manageable po sa traffic. So hindi siya masyadong mahaba at hindi rin masyadong maikse. So balanse lang talaga siya. Ang seat height na nasa 778mm ay isa sa mga pinaka-friendly na aspeto ng Lance 150. Kaya nito ang average height riders, mas madaling i-foot down, mas kampante sa traffic stops. Magandang balita ito lalo na sa mga baguhan. May curb weight na 125 kilograms ang Lance 150. Ibig sabihin nito, hindi siya mabigat itulak, madaling imaniobra at hindi rin nakakapagod sa traffic. Magaan siya para sa 150cc scooter kaya swak sa city use. Yehey! Nalaman na natin kung ano ang binibili ng Skygo Lance 150. O di ba, big time naman mga tesero. So kayo na po ang huhusga kung kayo po ba nagustuhan po ninyo yung review natin at kung nagustuhan nyo rin po yung unit, tumawag lang po kayo rito sa Dash Moto. Dito lang po yan sa N. Amoranto, Quezon City. Open po sila from 8 a.m. to 5 p.m. At kung piyes ang pag-uusapan, pwede po tayo makipag-usap sa mga staff po ng Dash Moto. Napakabait po nila mga tesero. Very accommodating. Kaya bago kayo pumunta rito at kung kukuha na kayo, tawag muna po kayo para malaman natin kung available kasi mabilisan yata ito eh. Thank you so much mga tesero at antabayanan nyo pa po ang mga ibang vlog pang ilalabas natin dito po sa loob ng Dash Moto. Thank you!